Ngayon, punta na tayo sa lesson natin about spiritual renewal. No? Sa Ephesians chapter 5 verse 14, basa ko muli, "Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light." Sa NLT, sabi niya, "For the light makes everything visible. This is why it is said, Awake, O sleeper, rise from the dead, and Christ will give you light." Nakita natin dito yung call to awake. Yung tawag ng Diyos na gumising. And we come up with that term na wake up. Kailangan natin gising dahil tawag yan. Number 2, nakita natin yung condition when arise. And na-emphasize natin na we need to arise because we're actually, not we are, but some who are attending the church ay talagang tulog. And makita ninyo na yung term na sleep, tulog, ay napalitan ng salitang dead, na bumigat, ano? Tulog lang, naging patay na. Kasi dito sa verse natin, ang ganda-ganda niya, sabi niya, "Arise from the dead." Ang una ay, "Awake thou that sleepest." Then biglang, "Arise from the dead." So, yung tulog naging patay. But we learn na yung salitang sleep ay similar sa salitang nag-meet sila sa salitang ano na yun? Walang unconscious, walang malay, dead. So, naging synonymous yung sleep at dead sa salitang unconscious. Kaya maraming mga Kristiyano in application na gumagalaw, kumikilos, pero walang kamalay-malay kung anong nangyayari sa kanyang buhay. At nakita natin yung condition ng unconscious. Ito yung mga nakikinig pero hindi nagre-respond. Nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi tumutugon. Ito yung mga alam nila ang salita ng Diyos pero hindi sila kumikilos. Hindi nila nilalagay sa aksyon. Ito yung mga taong uma-attend sa church pero hindi sila na-engage. Hindi, parang sundalong nag-aral, kumalabit ng baril pero ayaw makipaggera. Parang ganyan. And nakita natin na sleep is dangerous. Delikado yung tulog. Dahil talagang wala kang nagagawa yan. Hindi mo namamalayan kung ano ang nangyayari sa iyo. Wala kang kilos, you're inactive, and you are, ang huli dito yung magiging you are comfortable. Ano yun? Dead ka, pero comfortable ka na dead. Alam niyo kung minsan, kung saan mo makikita ng mga Christian na comfortable sila, where you can find Christians most comfort. Mostly, makikita mo sila doon sa wala silang ginagawa. Kasi pag na-engage ka, sabi ko mo, ma-distort ka. Ano yung ma-distort? Na-disfigure ka. Papangit yung itsura mo. Marami kang maapakan. Marami kang makabangga. Kaya maraming sasabihin ng tao sa iyo.
But, ang Diyos siyempre, pabor siya sa'yo. And that's the time we're going to choose our comforts or our discomforts because we are serving the Most High God. Yan. Dito nga tayo sa lesson natin yung arise. Just to follow up our first point, number 1 point na awake. Huwag ka lang magdila. Because that word arise means to stand. Ang mahirap gisingin ay yung gising. Oh, hindi mo pwedeng gisingin yung gising na. Yung mga nakahiga na nagising. Kaya mali yung na-realize it's wrong to call your child na nasa bed niya, sabihin mo, gising ka na! Sabi niya, ba? Gising na yun. Actually, gising. Ayaw niya lang tumayo. That's why, ang dapat na tawag mo nun, ay, tumayo ka na dyan! Ganun. That is arise. And that word arise, nakuha yan sa Higeo, ng Greek word na ginamit ni Paul, na ang ibig sabihin ay yung tumayo, nakatayo ka na, stand up. Sa mga military, nagagamit ito na ang mga military, may oras lahat. Pagkakain sila, may oras yan. Kung sinabi ng commander nila na tubig, kunin nila yung tubig, inom agad. Then, yung meal, tapos sila kakain. 10 minutes. Matagal na yung 10 minutes, pero kailangan balang na. Then, katapos, stand up! Yan, tatayo na sila. Then move! Labas sila dun sa dining. Ganyan. So, walang magagawa ang mga sundalo pag ganyan ang command sa kanila. They have to obey. And dito na yung application na tayo din mga Christians. We are called in the service of the Lord. Tinawag tayong maglingkod, hindi tayo tinawag para maging komportable na kaupo ka lang doon boss ka, feeling boss. Once we are elated, that is the time for us to exert more efforts para tayo ay makitang the blessed ng Panginoon and capable of service. Alam niyo ang isang problema, ito na-share ko kay Mrs. Isang problema, pinaka-problema, at ito ay damaging sa buhay ng tao. Yung once na ikaw ay na-bless, naging ang effect sa iyo ay maging relax ka na. Yan. Naintindihan yan? Because supposed to be, pag na-bless tayo ng Panginoon, magiging the more tayong magpursige. Because we Christians, we started from zero, from nothing. Parang gusto kong mag-English para ma-express mo yung tamang salita. Oh, tama. We started from nothing. And the Lord bless us. We were not talking of how much. Basta na-bless tayo, ano man yan. With that blessing, little blessing, if we
describe it as a little blessing, yan ay dapat mapapalago natin. At yan ay dapat tuloy-tuloy. Pero, kung tayo nagkaroon ng comfort with that little, ayun, delikado na. Ang mangyayari, rest na. Yan na yung komportable o ka. And that is enjoying what you worked out yesterday. You're enjoying today. And how about tomorrow? Pag inubos mo na. Ganyan. So ang buhay natin, Christians, pag lumampas yung pagkakataon, di na natin may babalik. Especially if we apply this sa practical na buhay natin. We are getting older. You are all getting older. We are not getting older because we are already old. We are going to moving onward to our wala naman retirement sa aking pastorate. Hindi po tayo nag-retire, nag-i-expire. And we are going onward expiration. But you are following us. Patanda na kayo. Ang problema nyo ay kung marami kayong sinayang sa panahon na dapat kayo ay kumilos, nakatayo, at marami kayong ginawa. Mas marami ang nagagawa ng isang taong nakatayo. Sa ibang country, kaya nila inadapt dito kasi ang mabilis kumilos ay yung nakatayo. Kaya tignan nyo sa napansin ko nung ikot-ikot ako sa Guam, nagbulak-bulak ko doon. Pumasok ako doon sa mall ni Lucio Tan, kasi may mall siya doon sa Guam. Nakita ko yung mga American yung setup, no? Kasi yung mga cashier, nakatayo lang sila. Ganyan sila ang movement. Kasi ayaw nila yung nakaupo. Makakilos ka daw, pero hindi kagaya ng abilis ng nakatayo. Yung movement mo, mas marami. Yan. Kaya sa Christians, ganyan din ang spiritual natin. Kung naging komportable ka, hindi ka tumayo, at ikaw ay hindi mo alam na nakaupo ka at komportable ka doon, wala kang magagawang marami. May lagay nyo ba sa buhay ninyo yan? Ma-meditate nyo ba? Maisip nyo ba? Nakatayo ba ako sa aking spiritual o komportable ako? Tingnan mo. Meron ka bang nagagawa? Kung wala, maghanap ka ng gagawin mo. Gising, yung arise is gising na nakatayo. Dahil hindi naman pwede nakatayo ka na tulog. Pwede pala yun. Hindi ganun. Sa mga sundalo, open yun ang pinapractice nila. Yung mga gwardiya lang sa loob, hindi lang nakatayo na nakahawak ng baril niya, nakarelax. Pero tulog. Parang naranasan ko din yung gising na tulog.
yan. One time, nagdadrive ako, papunta kami ng Baguio noon. Inaabot ko yung, kasi naramdaman ko, nasa Pangasinan kami. Ramdam ko yung antok ko. Kaya sabi ko, iaabot ko na lang sa gasolinahan. Alam ko may Caltex na party doon sa malapit ng Rosario yun. Sabi ko may Caltex doon na lang ako matulog. Walang kamuha-kumuha itong mga kasama ko, si Mrs. Naramdaman ko na lang na, siyempre highway yan, na diretso. Bakit biglang gumanyan yung sasakyan? Tapos kinabit ko doon, nahulog na yung gulong ko doon sa shoulder ng highway, nahulog. Pero silat ako doon na nagdra-drive, babiyo. Nakaganyan lang yung mata ko pero tulog na yung dugo ko. Hindi lang isang beses yun. Kaya nagising ako doon, siyempre nagising yung isip ko, sabi niya, sige, mamamatay kayo. Hindi, nakatuan na ng takot yun. Kaya sabi ko, hindi, kailangan maabot ako ng Caltex. Then I made myself aware of a possible accident. Umabot kami ng Caltex doon, tinabi ko na. Higa ko, natulog na. Sa gasolinahan. Kasi alam ko yung nagpila kasi, mga 24 hours. Pwede yung mangyari sa spiritual natin. Akala natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Nagsisimba naman ako. But, hindi kanina. Baka nandito ka lang sa simbahan dahil Sunday. Mga ganyan pa na dahilan. Bakit ka na sa simbahan? Dahil malinggo na? Hindi. Dito ako sa simbahan kasi mahal ko ang Diyos. Amen. Mahal ko ang Diyos. Gusto ko siyang paglingkod. Gusto ko mahal nga. Magsimba ako na lang araw. Dapat may simba araw-araw. Parang ganun na feeling ba? Pero dahil sabi lang, pagkakataon, kunin ko itong chance ako na maglingkod sa Panginoon. Kaya nandito ka, gigil ka, umawit ka kahit medyo alamanin yung pag-awit. Sige, kaawit ka, lakasan mo. Because you are not singing to impress, but to praise God. Amen. Galing sa puso. Mga ganyan. Pero pagkatulog, hindi nagagawa niyan. Yung word na arise, na igero, sa Greek, isa pang ibig sabihin niyan is rise to action. Tumayo ka na para maghugas ka na ng plato. Yan, ganun. Hindi ka tumayo para di ba nanay may mga ganun na kabataan na yun? Bumising na pero parang lasing. Hindi na, kailangan bumising ka, tumayo ka, then gagalaw ka. Yan ang ibig sabihin ni Paul dito ng rise sa mga Christian. Awake, arise, rise to act, to be raised from inactivity. Palagi kong makabasa ito sa akin. Nakukulitan lang ako dito sa palagi kasi nag-research ako about diabetic. Lahat ng lumalabas sa Facebook ko na advertisement, mga doktor na dami-dami klase ng gamot ng diabetes, pero mayroon silang pinaka-common. Doon sa mga dami nilang sinasabi. Pero may common silang palaging sinasabi. Yun ay gagalaw ka. Yung iba nag-suggest na ng sinabi nila, huwag mong hayaan 15 to 30 minutes walking a day. Kung ang trabaho mo ay more on office, meron ka dapat yan. And every hour na nakaupo ka, tatayo ka kahit 5 to 10 minutes, gagalaw ka lang. Huwag kang maging
inactivity. Dahil dyan, makraklat yung dugo mo at pag-diabetic ka, mas malaki ang tendency mo na may stroke, heart attack. So, itong activity ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Yan ang pinaka-exercise ng kaluluwa natin, ay move, do action, should have activity. Ano yung mga activity natin? Pray, read the Bible, go to highly spiritual people and have a sharing with them para sila ay makapag-refresh sa inyo ng spiritual mo, matuto ka. Bigyan mo ng mga time yun. Hindi pwedeng wala akong time dyan. Kasi pag nawala ang time mo doon at nabubuhay ka na patay, apektado ang buhay mo. Hindi ka maging masayang tao pagdating ng araw. Kaya mahalaga para healthy ang kaluluwa, kailangan may ginagawa. Actually, yung salitang gero ay yan ang nagamit kay Jesus sa resurrection. Yung word na resurrection, yung ano yan? 1 Corinthians chapter 15 verse 52, yung sabi niya doon about the resurrection of Christ, and all will be raised incorruptible. Magbabangon sila at may mangyayari sa kanila. Napakalakas na salita yun. So, the implication there is getting up from a death-like life condition. Tumayo ka, bumangon ka mula sa parang patay na kalagayan. Okay? Puro patay at bumangon lang yung binabanggit ko, ilang minuto na. Pero that is the call of the apostle. And that is the demand in our Christian life. You stay awake. Anong implication ng salitang arise sa buhay natin? Arise implies or pakita niya o kaya humihingi siya ng pagiging responsible or responsibility. That's number one. The implication of arise is responsibility. Ang Diyos, nagbibigay siya ng power, lakas natin. Pag umaga nag-prepare, Lord, gusto kong tatayo na ako dito sa bed, sa tulugan ko. Bigyan mo ako ng lakas ng katawan, ang lakas ng espiritu mo para tatayo ako dito. And kailangan tatayo ka. Kasi pinalangin mo para makita mo yung power na bigay ng Diyos sa'yo. Kasi pag hindi, wala. Hindi mo maramdaman. That's why when we pray for power, for strength, then we should be responsible. Gawin mo yung responsibility. Kailangan, pag gumiling ka ng lakas, kailangan mag-respond ka doon. Hindi pwede na sasabihin, Lord, give me strength for today. Then, hindi pwedeng bababa ang Diyos. Sabi niya, eto na ako, ka na, bumaba ka na. Kling, 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 kling. May lakas ka na. Hindi ganun. Ang mangyayari sa'yo, when you say, Lord, give me power, give me strength, then bumangon ka na. Yan ang response mo doon sa panalangin. At pag
bumangon ka, nandyan na yung strength. Kasi hindi mo kayang bumangon yan dyan at hindi mo makikita yung strength mo kung hindi ka tatayo. By standing up, dyan mo makikita na may power ka na. Tingnan yan. Sa spiritual natin, hindi puro prayer lang. Kailangan may response din. Dami mong patalangin, hindi ka kumilos nung mangyari. Another implication is urgency. No? Romans 13:11, sabi ni Paul sa Roman believers, this is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer than when we first believed. Sabi ni Paul, gumising na kayo, gumising na tayo. Kasi andyan na malapit-lapit na yung ating salvation. You know, ang mga unang Kristiyano nung sinauna, no? Around first century. Pag sinabi mo century, 100 years. From the death of Christ to 100 years, yan ang first century. Sa 33 na taon, AD 33, umalis si Jesus kasi 33 years nga lang dito. From that year na, maraming nangyari dyan sa mga churches, sa mga believers. Maraming persecutions na nasubok ang mga Kristiyano sa panahon na yan. Pero, eto si Paul, may saring nasubok at nagsabing, bumangon kayo. Sa mga pahirap sa inyo ng gobyerno, huwag kayong patatalo. Huwag kayong patatalo. Pinatunayan ng mga disciples niya. Hindi sila lumaban nung silang pinersecute sa kanilang faith, nung sila pinahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila lumaban by sword or by boxing. Lumaban sila by faith. At sa kanilang faith na yan, umabot na sila'y tumayo sa harap o kalagitnaan ng apoy. Sila'y may binarbecue, may pinutulan ng ulo, may binalatan, because they have the faith, strength, power na kailangan hindi sila bibigay sa mga ganun dahil kailangan niya. That's urgent. Kung hindi nila gawin yun, anong mangyayari sa mga turo ni Jesus? Umabot pa kaya sa panahon natin ngayon? Surely, hindi. Hindi. Hindi mo nakilala si Kristo na tagapagligtas mo. Alam mo kung bakit? Kasi bumigay sila noon. Alam niya sa atin din, ang kalaban natin ay yung time, yung oras. Time ng buhay. Isa yan. Hindi mo alam, kahit bata-bata ka, sabihin mo, bata ka naman ako, malakas ako. Mamaya, kakantahin ka na ng ano, God be with you, till we meet again. Kasi namaalam ka na pala. Yan ang totoo. That speaks of time. Kaya habang mayroong panahon, tingnan mo, napakalaga. It's very urgent.
Very urgent. Ito. Time is running out. Our salvation is nearer now than we first believed. Lapit-lapit na. Alam nyo, isa pa dito. Kasi kung patagalin pa natin, sabi, matagal pa akong mamatay, matagal pang babalik si Jesus, wala pang mangyari bukas. Bukas na lang ako maglingkod. Bukas na lang ako maging active. Ka-accident mo for tomorrow. Yan. Habang ginagawa mo yan, tinuturuan mo yung sarili mo na maging ganyan ka na. Dumating ng tomorrow, sabi mo, busy ako naman. So next na lang. Kasi dumating na naman yung araw na yun. Hindi kailangan kong gawin to. Nawala na yung pagkakataon mo. Kaya yun. Ang urgent ay hindi pwedeng binibigyan mo ng postponement. Hindi na po postpone yan. Huh? Urgent is do it now. Kasi lalo kang lalamig, ma-frozen, ma-freeze ang kaluluwa mo kung hindi ka mag-exercise yung spiritual mo sa ngayon. Alam niyo yung prodigal son na kwento? Siyang nakarinig niya? Yung prodigal son, hindi niya nakita yung mangyayari sa kanya. Pag gagawin niya yung gusto niya. Wala siyang kamuang-muang. Nag-focus siya doon sa time na yun na ako, may pera ang tatay ko, meron akong mana, ganun. Kaya sabi niya, akin na lang yan, gusto kong mag-enjoy. Pumunta siya doon. Anong resulta? Nawala siya sa mundo. Napalayo siya sa tatay niya. Bakit yung prodigal son, walang nanay doon? Nakapun, tatay niya. Hindi, nabasa niyo ba na may nanay? Wala, no? Oh, tatay lang. Na-excuse kayo mga nanay. Malis. Pero, that time, anong description ng tatay niya nung bumalik? Ang anak ko nawala at nahanapan, patay na nabuhay. Alam niyo kung paano, mayroon tayong tatlo, tandaan niyo yung tatlo, na gagawin para ikaw ay mag-isip. No? Hindi ka mag-freeze. Hindi ka parang nilagay sa ref at tumigas ka na doon. Pagkatang nakakainis yung tumigas, lalo pag nag-apura si Mrs. Sabi niya, wala akong niluluto. Sabi niya, ko sinuto mo, sabay ko. Ang tigas-tigas. Alam mo pala yung niluluto mo, ba't mo kasi sinasaksak yung bread? Saka ka yung mangyayari, pag nilabas mo lang, pilitin mo yung bangus. Kaliskisan mo, hugasan mo, isigang mo yan, naluto, pag kinuha mo, biniyak mo, ang lamig-lamig ng loob. Subukan nyo, maniwala kayo dyan. Oo. Doon sa may division niya, yung buto niya, ng bangus, pag sinigang mo yan, dati medyo makapal yung slice mo. Hindi mag-penetrate. Tatlo, dito para hindi ka maging bangus. Gusto mong bangus, sige, balansa. Yan, freeze ka na, balansa ka pa. Yan, ito, una, yung ginawa ng prodigal son, kung tayo kukuha, no? Sa Luke 15,
Verse 17. Ang ginawa niya doon ay yung admittance. Ginag-set niya na crucial na siya. Ito ako, sabi niya. Dito ako. I'm in a wrong place. I'm in a wrong condition. Hindi na maganda to. Nakalagayan ako. I-admit mo. Dahil pag hindi mo admit at buhayin ka ng pride mo, walang mangyari niya. Second, stop blaming others. Inisip niya yung sa palasyo, sa bahay ng tatay niya, sabi niya sila doon. Kinakain nila, katulong pa lang, lechon na, fried chicken. Ako, alam niyo, umabot siya sa level na talagang walang-wala na siya. Naubusan lahat-lahat, kahit yung isa man lang na pandidiri, wala na. Kinain niya na, tinikman niya na yung pagkain ng pinakamaruming klase ng animals sa mga Hudyo. Pinandidirian na animal, kumakain. Alam niyo, yung prodigal son, di ba nakakadiri yung baboy? Pero kinain niya yung mas nakakadiri doon sa nakakadiri. Bumaba na siya, na-flat na talaga siya sa level. Wala na, kung tignan mong level ng spiritual mo, wala na talaga. Tinikman niya doon siya, nagising, sabi niya, nakakadiri na siya. Na-level na siya sa baboy. Pero nakita niya doon, sinong sinisi niya? Ako, nandito ako. Ito ang kinakain. Sana, mabot tayo ng ganun. Sabihin din natin, ba't ako mabot dito? Huwag mong sisihin si pastor. Si pastor kasi, pag mag-preach, sakit ni pastor mag-preach. Pinapatamaan ako, hindi. Itinatama ka na ni pastor. Kaya akceptarin mo yan. Huwag mong ilaban yung pride. Stop blaming. Bakit? Pagdating ng araw sa langit, pwede ba yan? Si Beto. Si pastor kasi. Bakit si pastor ang pinaglilingkuran mo? Pasalamat ka na may pastor. Pero sa mga bagay-bagay na hindi mo matanggap kay pastor, huwag mo siyang sisihin. Besides, si pastor, ayaw niya yung ginagawa niya. Kung ako, ayaw ko ito. Tayo lang dito, tayo ng tayo. Wala akong bayad. Nagtratrabaho pa nga ako para makakain ako. Kukuyak-kuyak sana na lang ako. Bakit pa ako tumatay ng Sunday? Salita ka ng salita dito. Ewan ko kasi ako, bakit niya ako ginusto? Ba't tayo ako? Ba't ako pa? Pero tinanggap ko na yan. Sold na yan sa amin ng Panginoon. Noon yan, buhay ko, nareklamo mo. Ngayon sa akin, kaya ikaw, huwag kang magreklamo kay pastor. Huwag mong sisihin ang pastor. And, pangatlo na gawin mo, i-admit mo, sisihin mo yung sarili mo, tangkapin mo, then, huwag ka nang tatagal-tagal pa doon. Sabi niya nung prodigal son, tatayo ako. Babalikan mo kay tatay at magmakaawa ko. Kahit ako na ang pinakamababang tao doon. At least, sapat na nasa loob ako ng kaniyang kaharian. At least mas mataas sa baboy. Umangat konti sa baboy. Ako na yung pinakamababa doon. Kung ano man yung posisyon na pinakamababa, tanggap niya na.
Alam niya na dahil wala na siyang karapatan dahil kinuha niya na lahat yung connection niya sa Diyos. Mana. Tapos na ako sa tatay ko. Ganun. Pero pumunta siya, pagbalik niya noon, nung yun ang inisip niya, tumayo siya para may mangyayari sa buhay niya, kailangan niyang tumayo. At doon niya, tumayo siya. That is the very first move. Tumayo siya. That is the first action from the decision, from the heart. After realizing na siya ang nagkamali, sabi niya, ito na. Put it into action. Kita yung dalawa, that is decision, and puro feeling yun, no? And mind. Then here comes the action. Tumayo siya. Started the first step, second, third, fourth. Move hanggang with that movement. Kung gaano milya ang kalayo. Move. Nandyan yung tatay, nakita niya malayo pa lang. Ito na yung anak ko na hinihintay kong bumalik. Inalimutan niya man ako, pero eto, dito ako na naghihintay. Mula pa lang nung umalis, inasahan kong babalik na siya bukas. Pero wala, hanggang naubos. At nakita niya, anak ko yun. Wala siguro yung damit ng anak mo, pangit na. Pero ang ama, kung kabisado niya yung anak, paglakad pa lang, alam niya na, anak ko yun. Ganun ang suot, pero anak ko yun. I believe, that's my son. Go and fetch my son. Kunin. Bumalik, laking saya ng tatay. Ini-announce niya na siya ang pinakamasayang ama that time, iniwanan ng kanyang anak. Pero at last, sa bandang huli, bumalik din. At nayakap niya ang kanyang anak. Nakabalik din ang kanyang anak. Then, nagkaroon ng celebration. Huwag mong ipospon. Huwag mong patagalin. Pag wala kang function, mag-isip-isip ka na. Lord, gusto kong identify dito sa kaharian mo. Ikilos ako, Lord. Tulungan mo. Pag nakakilos ka na, tuloy-tuloy na yan. Ano po? Yung third point natin ay sa Sunday. Kasi wala na tayo. Dalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa aral namin. Oo, Panginoon, maliwanag sa amin na pag hindi kami tatayo sa tulog namin, lalo kami ma-freeze, maging unconscious at inactivity, mga description na napakahirap ilaan sa isang Kristiyano. Panginoon Diyos, ayaw namin na maging ganito, kaya gisingin mo kami at patatayuin mo kami. Panginoon Diyos, salamat sa mensahe na ito. Sana maging aral sa amin at magkaroon kami ng direction sa aming spiritual. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Absent kayo, wala kami sigla siguro ng pagbayad na isa sa Otiapo, absent kayo. Amen? So, kahit ko lang po na share,
gagawa. Yung sa tayo tatag mo, kasama kayo, mapay kayo, magsaservi. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? May 7 po ako dito na ito, mapay na saservi ko din ako. Ito lang po mga ibasa. Number 1, dahil mahal ko natin siya. Dahil mahal ko po ang Panginoon. Sabi ko dito, ang pangunahing dahilan ng paglilingkod ay dahil sa pag-ibig kay Yesu Kristo, hindi sa obligasyon. Sabi niya po dito sa John 14:15, kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ano po ba ito ni Pastor? Number 2, dahil siya ang aking tagapagligtas. Usunat kaligtasan tayo. Siya ang nagligtas sa akin mula sa kasalanan at kamatayan. Wala naman dito Ephesians 2:8 and 9, sapagkat sa pamamagitan niya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam naman po na siguro natin yung Ephesians 2:8-9. At yung number 3, kung natin ito, dahil siya ang karapat-dapat sa papuri. Walang ibang karapat-dapat tanghalin Diyos kundi siya. Sabi po dito sa Psalms 150 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon sa kanyang kabanalan, purihin ninyo siya sa kanyang kapangyarihan. Number 4, dahil nais kong magbunga ng mabuti. Sa paglilingkod ay nagbunga ng kabutihan sa aking buhay at sa buhay ng iba. Bagalit ni Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Number 5, dahil siya ang ating gabay. Siya ang ating gabay. Ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon at liwanag sa bawat hakbang. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Psalms 23:1. Number 6, dahil nais kong kilala siya ng iba. Ang aking paglilingkod ay paraan para ipakita ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa iba. Sabi ko dito sa Matthew chapter 5 verse 16, magliwanag kayo sa gitna ng sanlibutan upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at malhati ng Ama sa langit. Number 7, dahil ito ang aking buhay pananampalataya. Sabi ko makasita tayo, amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang gawain kundi pamumuhay at pagtugon sa kanyang tawag. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat kami nilikha ni Yesu Kristo upang gumawa ng mabubuting gawa. Amen po ba? Ilang minigay ko na yan as a message that nag-ring tayo absa nagpausang tayo inaapo ano lang nga sitar lang ti makamu kadupi ko man ti kararuan ti tayo kasi tayo man short tayo makakangit ti sasaw na ngem lukas pa rin ganun kahit tayo kumamit ang siya kanya na dumawat tayo ti tulong kanya na karabayan na tayo kana tayo sirib at no may kuha tayo kay may baga tayo dito mga kapsat o kahit tayo matulungan at nuhan lang kasi tayo iti may salakan o tikit at ado tayo pa makamukan nga na. Hadya lang arod, punta na po tayo sa ating musit po tayo sa ating offering. Tawagin po natin si Brother Ye. So,
mensahe ka na kami. Lord, we are thankful nga umumiyak po Diyos nga dito talaga mensahe para ka na kami. Nung daduma, makita niya po Diyos iti bagini, na kami po Diyos iti comfort zone ni. Kita niya po Diyos nga itrabaho mo kay bayan. Kapusa po Diyos iti puso nila unay nga di na kaya tapos kung daduma. Pino anaman nga mali. Lord God, tulungan na kami. Handa kami po Diyos iti sirip. No, makita niya po Diyos iti alaman nga kahit mga iparamit ka na kami. Lord, no dapat kurang na po Diyos na aming inaawatan na ito mensahe ka na kami tatangal daw. Ikanda kami po Diyos iti nananay tupay nga pinakaawat iti dito nga mensahe. Karkaroon na po Diyos iti biyagni. At nung may apply nila ito ang lang nga diya dinimig ni kundi makita maungat na kami. Tapos kami ako Diyos na nakami dagiti ng mensahe itagsilaw kami ako Diyos iti tattao makakita ka na kami. Lord God, tanggapin niyo ako Diyos dagiti offering ni iti puso niya ako Diyos iti biyag mi launay go for me ka na kayo. Amin na po Diyos ginaramin mi tatangal daw. Tanggapin niyo dagito'y makaya po Diyos iti matang mo. Kahit na ka paragsakin, iti amin yung banag na mabalid na kami usap ng runana na iti gasping na sante ako Diyos. So, bless everything ako Diyos na maraming mitata. Bless this offering. Kapnumosam niya ako Diyos. Iti amin yung banag na ada-ada kami. Siguro na po Diyos iti mensahe iti Sunday School. Maraming banag na kami, ada-ada kami ako Diyos. Itang nagapukan namin dagitoy. Kung ko sa gapukan niyo, it mga po Diyos, dagitoy, it ko sa rin para kanya yung mga. Lord God, natrabahin na kami garot, dito yung kaya gana kalpasan. In Jesus' name we pray. Amen. Maya po tayong lahat.